po yung teksto natin. Nagbabasa ba niyo? Kasi binasa na yan eh. Kaya lang sa King James Version. Hello? Okay. Ito pong bahagi na ito ng Biblia, itong mga verses na ito na binasa natin, ay mahirap ituro itong aralin na ito. At higit pa ron ay mahirap itong i-apply sa ating pang-araw-araw na buhay. Mahirap itong i-apply. Lalo tigit sa ating modern culture. It is tough enough to teach about the submission of the wives to godly husband. But to teach the wives should submit even to the husband who are ungodly seems cruel and insensitive. Kung yung godly husband meron ka, ay medyo mahirap ituro na ito. Lalo tigit kung ang iyong asawa ay hindi mananampalataya. Furthermore, bukod pa rito, we live in a society that values individual rights. Di ba? Pagka sinasabi mo, kung may karapatan ka, ipaglaban mo. And submission to one's difficult husband is not usually one of the action points here in the text that we read. Kundi ang punto nito ay mapag-aralan natin kung bakit isinulat ni Pedro itong mga bagay na ito o itong topic na ito dun sa mga asawang mga babae. Kaya nga ba self-fulfilling is a supreme virtue. And those who are unfulfilled because of a difficult marriage are encouraged to do what they have to do to seek personal happiness. Ibig sabihin, kung ikaw ay hindi maligaya sa iyong married life, ay meron mga nag-encourage dyan na hanapin mo ang kaligayahan mo. Hanapin mo ang kaligayahan mo. And so, ito ang, and someone wrote in his book, encouraging wives with disobedient husband to practice tough love. Kaya ba, ang tanong, is a wife supposed to submit in such situation? Is the wife supposed to submit to such situation? Sino ba may mga asawa dito? Sa isang kamay. Aminin niyo ha. Sino may asawa dito na Kristiyano asawa? Siyempre. Okay. Okay. Alam niyo mga kapatid, itong sinulat ni Pedro na ito, ayan na sinulat ito, Peter's theme is still Christian witness in an alien world. Sinulat ito ni Pedro, hindi para magkaroon ng division o magkaroon ng argumento. Ito ay sinulat ni Pedro doon sa mga
doon sa mga ginang ng tahanan o doon sa magiging ginang ng tahanan upang mangyari na sila ay maging mabuting saksi ng ating Panginoon. At tuloy maakit nila sa Panginoon ang kanilang mga asawa. Yun ang team nito. Hindi para magkaroon ng division, hindi magkaroon ng kung anumang bagay. Ibig sabihin, ang nangyayari kasi, pagka pinag-usapan itong submission, pagka pinag-usapan itong topic na ito, ay nagkakaroon ng problema at marami nagsasabi, ay hindi na katama sa panahon na ito yung ganyan. Noong panahon na yun, tama yan, pero ngayong panahon na ito, iba na. Iba na ang kultura ngayon, pero alam niyo ang salita ng Panginoon na hindi nagbabago. At ang utos ng Panginoon, kailanman hindi ito nagbabago. At itong purpose na ito ay, Peter's theme is still sa tema ng pagsulat ni Pedro ng 1 Peter, 2 Peter, ang theme niyan ay para sa personal evangelism ng mga Kristiyano. It is Christian witness in an alien world. To understand this, the qualities Peter encouraged these women to adopt apply to all Christians. Hindi lamang babae ang sinasabihan nito, kundi yung mga kalalakihan din. Kung sinabi mo na ikaw babae, magpasubmit ka sa iyong asawang lalaki, ganun din, ikaw lalaki, magpasubmit ka rin sa iyong asawang babae. Ibig sabihin, meron kayong mutual understanding. Hindi yung isa lang ang hari, o hindi isa lang ang reyna ng tahanan, at yun lang masusunod. Hindi ganon. Ibig sabihin, meron kanya-kanyang ginagampanan ang mag-asawa sa kanilang buhay. Mag-asawa. At hindi lamang yun, Peter's comment, do not give warrant for Christian to enter a marriage with unbeliever. Hindi naman ulit sinabi sinulat dito ni Pedro na patungkol sa mga Kristiyanong babae na may asawang hindi Kristiyano, ay nagpapahintulot na ito na ikaw, single, ay mag-asawa ka ng kahit na sino man lamang na hindi man lamang tinitingnan kung Kristiyano man o hindi yung mapapangasawa. Sapagkat pagpasok mo sa isang relationship na mag-asawa, kinakailangan gamitin mo rin ang ulam mo. Gamitin mo rin ang iisipan mo. Huwag yung puro puso. Kasi darating araw, yung puso mo mawawasak yan. You will be broken-hearted. Kaya yung mga dalaga dyan, I advise you, kung may manliligaw man sa inyo dyan, pag-isipan nyo mabuti, pag-aralan muna nyo mabuti yung inyong papasukin. Hindi yung basta lulundag ka na lang, sasabihin mo, baak na ako. Kaya kinakailangan last trip. Last trip na. Last trip na ako, kaya kinakailangan mag-asawa na ako. Hindi ganun. Hindi. It's a very, very sensitive decision. It is a sensitive matter for everyone. Yung totoo pa rin yung kasabihan na hindi ito katulad ng susubo ka ng mainit na kanin pagkatapos napasok ka, iluluwa mo. Hindi. Kinakailangan pagka napasok ka, ilulun mo. At lululunin mo talaga. Dahil pagka napasok ka, doon sa yung napangasawa, ay lulunukin mo na at ipamumuhay mo na sa habang buhay yun. Ang sabihin nyo, for richer and for poorer, for in sickness and in health, till death do us part. For better or worse. For better or for worse, till death do us part. Mahirap yan. Kung kaya mga kapatid, ito ang sinasabi, the believing wife
should follow the principles Peter sets forth here. Namely that a Christian wife should live with a difficult husband so that he is attracted to Christ by her behavior. Kaya nga ang title, Attractive Behavior. Attractive behavior. Kaya ba, nasabi na Peter's point is that godly conduct is a powerful witness, much more powerful than word without conduct. Kaya nga ba yung sabihin nun, makikita sa iyo magandang ugali, makikita sa iyo magandang asal, na ikaw nga isa kang mabuting witness para sa ating Panginoon. Sapagkat ikaw ay binago na. Di ba? Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang isang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ang lahat ay lumipas na. Eh kung hindi ka nagbabago, eh anong witness ang iyong mapapakita sa iyong asawa? De wala ka rin magiging patotoo sa iyong asawa. Kung ganon. Maalala naman din. Thus, attractive behavior involves number 1. Attractive behavior involves number 1. Likewise, ye wives, be subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives. Unang-una na attractive behavior na involved dito ay number 1, submission. Submission. Pangunahin ito submission. Sapagkat pagka hindi pangunahin ito submission na ito ay walang mangyayari. Kaya kinakailangan, before we look into what submission means, we know two things. Number 1, the purpose of authority is to protect and bless those under authority, not to benefit the one in authority. Ang ibig sabihin mga kapatid, kung ikaw ay in authority, ang iyong purpose ay protektahan mo at pagpalain mo yung mga na-under sa'yo. Hindi yung ikaw ang pagpapalain ng mga na-underan sa'yo. Ibig sabihin nun, katulad sa ating sistema, sa sistema natin, modern system natin ngayon, yung authority ang nakikinabang, yung authority ang nananagana. Pagka dumating yung aid, yung ayuda, eh yung mga nandun sa authority ang unang nakakatanggap ng ayuda. Pagka dumating doon sa under sa kanya, eh barya na lang. Eh hindi ganoon. Kung ikaw yung authority, dapat nun ang purpose mo, you have to serve, you have to protect, you have to bless those under your authority. Amen. At hindi lamang yun, God never tells husband to get their wives to submit to them. Hindi ikaw, asawang lalaki, magsasabi sa asawa mong babae na magpasubmit ka sa akin. Sino ka? Kundi all the commands to submit are directed to wives. Ibig sabihin nun, ang Diyos ang nag-uutos sa asawang babae na magpasubmit ka sa iyong asawang lalaki. Yon ang Diyos ang nag-uutos. Hindi tao. Kaya kung ikaw ay sumusunod sa Diyos, dapat noon magpapasubmit ka sa Diyos. At kung ano sabihin sa iyo ng Diyos, yun ang gagawin mo. Kahit na masama sa iyong kalooban.
tells husbands to get their wives to submit to them. All the commands to submit are directed to wives. Ang Diyos ang nag-uutos dito. Amen. And as husband who suppresses, restricts, or puts down his wife is not exercising proper authority. Yan. Ibig sabihin nun, kung pinipigilan mo ang iyong asawa at hindi mo siya at talagang sinusuppress mo siya at nire-restrict mo siya, you're not practicing, you're not exercising proper authority. You're not practicing proper authority. Amen? Amen. Okay. So, what then does submission mean? Ayan, nandito na tayo sa submission. Ano ang ibig sabihin ng submission? Nalaman na natin ang authority, nalaman na natin kung sino nag-uutos sa asawa na mag-submit, nalaman natin na kinakailangan na ang asawang lalaki ay ini-exercise niya ang kanyang proper authority. Okay, ano meaning? What does submission mean? Submission means the attitude and action of willingly yielding to and obeying the authority of another to please the Lord. Sumusunod ka pala, hindi para sa anumang bagay, kundi upang ma-please mo ang Panginoon. Ma-please mo ang Panginoon. Hindi ka sumusunod, hindi ka nagsasubmit, hindi ka nagsasubmit upang bahala na, kundi ito ay para ma-please mo ang Panginoon. And you do it willingly. Willingly. Alam nyo kasi sa military, pagka nag-utos yung higher officer doon sa kanyang mga nasasakupan, yung mga nasasakupan niya ay susunod sa kanya. Kahit ayaw nila yung order, ay susunod sila dahil sila ay under authority. Pero ito dito sa atin bilang mga may asawa, you do it willingly. Willingly, not grudgingly. Yung attitude mo and the action of willingly yielding. Ikaw ay lubos sa iyong kalooban na ipaubaya mo ang authority to another to please the Lord. To please the Lord. And submission involves an attitude of respect and recognition of the responsibility of the one in authority. Siyempre, pagka ikaw ay under ka sa authority, ibig sabihin, nire-respect mo yung under authority kasi meron siyang responsibilidad sa kanyang na dapat niyang gampanan. Kinakailangan yon. Kaya ka magpapasubmit dahil alam mo na siya ay mayroong responsibilidad na dapat niyang gagampanan. At dapat niyang gampanan yung responsibility niya na yan. Dapat niyang gampanan yun upang siya ay marespeto. Kasi pagka meron kang responsibility at hindi mo ginampanan, anong respeto tatanggapin mo? De wala. Wala. Kaya nga ba nangyayari, yung mga ama ng tahanan na hindi na nire-respeto. Bakit? Sapagkat hindi nila ginagawa yung kanilang dapat na gawin bilang ama ng tahanan. Ganun. And a submissive wife will seek to discover what her husband wants and do it to please him, as long as it doesn't involve disobedience to God. Ibig sabihin nun, magpasakop ka sa Kanya. Magpasakop ka sa Kanya. Huwag lamang itong hahantong sa pagsuway mo sa Diyos.
Siyempre, ganun talaga yun. Ang authority natin na manggagaling sa ating Panginoon. At ang pangunahin na susundin natin ay ating Panginoon. Amen. Amen. And by the way, kaya ito ang topic natin dahil sa Women's Month ngayon. At next Sunday ay Mother's Day. Advance Happy Mother's Day sa lahat ng mga mothers. Okay, balik tayo. And the source of many marital problems. Ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng malaking problema ang pamilya. That the wife is seeking to control the husband. Is seeking to control the husband to meet what she perceives, upang katagpuin ito na iniisip niya na ito ang kanyang pangangailangan. And the husband is seeking to dominate the wife to meet what he perceives as his need. That's not the biblical pattern for husbands and wives. Ibig sabihin, pagka yan ang nangyari, kagalitan talaga yan. Yung babae gusto kontrolin. Yung lalaki gusto i-dominate. Yung babae. Hindi talaga magkakasundo. Hindi talaga magkakaroon ng harmony yung kanilang pagsasama. Kasi walang submission sa kanilang dalawa. Pareho silang hari at reyna. Yan ang problema. Anong biblical pattern? Ang biblical pattern ay ganito. That the biblical pattern is for the wife, ng asawang babae, to yield control to the husband and do all she can to please him and make him prosper. Agree or disagree? Agree. Agree or disagree? Kasi hindi pa niya nakikita yung husband. Kaya kayo nagdi-disagree. Tingnan natin yung husband. The husband is not to dominate, but to do all he can to bless and protect his wife so that she prospers in the Lord. Agree or disagree? Agree. Sabi niya na. Not to dominate. Hindi ikaw bilang babae, ikaw asawang babae, you yield, ipaubaya mo ang control sa asawa mo. At ikaw namang lalaki, huwag kang mag-dominate sa iyong asawa, but to do all he can to bless and protect. Yan ang nangyayari dapat, to bless and protect. Kung hindi mangyayari yan, walang mangyayari talaga. To bless and protect. Kasi yan ang responsibility ng asawang lalaki, to bless and protect. At pagka hindi nangyari yan, nagkakaroon ng problema. Hindi yan na nagiging biblical pattern ng husbands and wife. Hindi darating na hindi mangyayari yung prosper. Hindi mangyayari yung prosperous living pagka nangyari yan. Pagka hindi nangyari yung sinasabi dyan. Amen? Amen. And pangalawa, you must obey what God has told you to do and let Him take care of your husband, of your partner. Gawin mo ang sinasabi sa iyo ng Diyos at hayaan mo ang Diyos ang gumawa at tumilos para sa iyong asawa. Kasi ang iyong parte ay gawin mo at bahala ang Panginoon doon sa kabilang parte. Amen. Amen. Ang pangalawa, attractive behavior involves, number 1, submission. And number 2, it involves purity. While they behold your chaste
conversation coupled with fear. Ibig sabihin, it involves purity. Purity. Ang sabi nga dun sa 1 Timothy chapter 5 verse 22 ay ganito. Do not be hasty in the laying of your hands, and do not share in the sins of others. Keep yourself pure. Ang sabi doon, do not share in the sins of others. Huwag ka nang makibahagi sa may ba kayong Tagalog Bible dyan? Pakibasa lang. 1 Timothy 5:22. Wala sining. 22 po, Pastor. 22. Huwag mong ipapatong agadan yung kamay sa sinuman upang bigyan ito ng kapangyarihang mamahala. Susunod. Ingatan mong huwag kang masangkot sa kasalanan ng iba. Manatili kang walang tulong. Yan, ingatan mo wag masangkot sa kasalanan ng iba. Manatili. Huwag kang makisawsaw sa kasalanan ng iba. Lumayo ka. Ibig sabihin nun, wag ka nang makialam sa kanilang mga affairs. You let yourself pure. Keep yourself pure. Lumihis ka na dyan. Alisan mo na yan. Huwag mo nang gawin yan. At let yourself be pure. At ang sabi pa rin sa 1 John chapter 3 verse 3, and everyone who has this hope in Him purifies himself just as Christ is pure. Sinasabi, this means that the wife who wants to win her husband to Christ must live in obedience to God. Sinasabi dito na kung ikaw na ang asawa mo ay hindi mananampalataya at gusto mong maakay siya sa pananampalataya ay makita sa iyo na ikaw ay meron kang pure living. You have a pure heart. At meron kang pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga ba, makita sa iyo na hindi ka flirt. This means that wife who wants to win her husband to Christ must live in obedience to God. Her husband won't distrust her because she's a flirt with other men. Yung sabihin nun, hindi ka naman nakikita ang flirt. Wala siyang dapat pagsalusan. Mahirap yung ganon. Ibig sabihin, hindi ka makita ng pagdududahan. Hindi ka dapat makakitaan ng pagdududahan ng iyong asawa. Kaya nga maging aware ka sa iyong buhay Kristiyano bilang asawang babae. And she won't use deception or dishonesty to try to get her own way. Hindi mo lolokohin yung asawa mo upang makuha mo yung gusto mo. Yung sasabihin mo na, honey, bigyan mo ako ng gano'n. Bibili lang ako ng sapatos. Tapos binigyan ng pera. Hindi naman pala sapatos ang binili. Sa iba pala ginamit. Ibig sabihin, kuminsan kasi lalambingin ng babae yung lalaki para mabigyan siya ng pabor. Ito naman si lalaki na nalalambing naman, binibigyan ng pabor. Aray ko. Kaya nga, she won't use deception or dishonesty to try to get her own way. She will learn to handle anger
in a biblical way. Sabi nga, kung ikaw'y magagalit, huwag kang magkakasala. Huwag kang magkakasala. Paano ba yun? Ibig sabihin, pagka ikaw ay nagalit, tama naman, ibig sabihin, tama naman ikaw ay magalit kung talagang may karapatan kang magalit. May karapatan kang magalit. Ngayon, kung wala kang karapatan magalit, eh hindi mo dapat kang magalit. Kinakailangan may karapatan kang magalit. At kung magagalit ka, huwag kang magkakasala. Huwag kang gagamit ng masasamang salita. Huwag kang manlalait ng tao. Sabihin, dahil sa yun ang produkto ng galit, yung masasamang mga salita. At huwag mong mangyari na ikaw ay mapagbitiw ng masasamang salita. Kapag nabitiwan mo na yan, eh, hindi mo na mababawi yan. And her hope will be in God, so that she will have a sweet spirit even towards a difficult husband. Even the difficult husband. He will see Christ-likeness in her. Ang makikita sa iyo, because you have a pure life, meron kang madalisay na pamumuhay, ang nakikita sa iyo ay yung Christ-likeness sa iyong buhay. Amen? Yan, nakakadalawa na tayo. Pito. Naiinip na ba kayo? Yan, reverence. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see reverence her husband. Ibig sabihin ng mga kapatid, this could mean respect towards her husband. Respect. But because of Peter's use of fear in the preceding context, refers to reverence towards God. Thus, the idea is that a good wife will live in fear of God, aware that he sees all that is going on. To live in the fear of God means that we recognize His holiness and wrath against all sin, and therefore live obediently even when it's hard. You know, Ibig sabihin nun, meron kayong takot sa ating Panginoon. Reverence fear. And number 4, ito maganda. Attractive behavior involves not nagging. Not nagging. Peter says that the disobedient husband may be won without a word as they observe the pure and reverent behavior of their wives. He means that she must not nag or preach to her husband. Hindi nagging. Ibig sabihin noon ay nakikita sa iyong action na ikaw ay meron kang Kristo sa iyong buhay. Hindi mo na kinakailangang hulitin pa ang iyong asawa. Sabihin, tanggapin mo na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. At tumigil ka na sa kainom mo upang tayo ay magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Huwag ka nang magsusugal at gamitin mo na lang yung pera natin sa pagbili ng pagkain natin. Tama naman yan, ano? Pero nugget ka. Wala. Ibig sabihin, sinabi mo na kanina yon. Ngayon, sinabi mo, mamaya, sabihin mo na naman. Ano nga ba sabi ni Solomon tungkol sa quarrelsome wife na yan? Ano sabi
ni Solomon, a full son is his father's ruin, and a quarrelsome wife is like a constant dripping. Alam niyo po kami, sirangan dripod, drip ng drip. Rindi. Nakakaalibad barangka, sabihin, Nakakarindi. nakakarindi. Lalo paplikit kung yung asawa mo ay nager. Mabuti na lang yung asawa mo hindi nager. Mahirap yung ganon. Kumisa naman kasi kaya nagiging nager yung asawa, dahil na rin doon sa dahil pasaway na asawa. Ibig sabihin nun ay hindi matigil sa mga bisyo, hindi matigil sa kung ano-anong bagay. Ibig sabihin na dapat niyang gawin itong responsibilidad niya sa kanyang pamilya ay hindi niya ginagawa. Iba ang kanyang ginagawa. Kung minsan nangyayari, justified naman yung aking pagiging nager kasi makulit din talaga yung asawa ko. Pero hindi gano'n ang sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi ng Biblia ganito, nagging wife drives your husband crazy, but it won't drive him to Christ. Nagging will drive your husband crazy, but it won't drive him to Christ. And nagging will do one of two things to men. Yung pagiging nagger mo, ito mangyayari. Number one, either it will make him resist and become obstinate, matigas na ulo, matigas na kalooban, or he will give it to keep the peace. Bahala ka na sa buhay mo. Dito na lang ako sa isang sulok. Dito na lang ako magmumukmuk. Bahala ka na kung anong gawin mo. Bahala ka na. Yan. Minsan, nagre-resist. Magre-resist and become obstinate. Tututol. Hanggang sa maging matigas na ang kanyang ulo, matigas ang kanyang kalooban. O kaya, to give in to keep his peace. Walang mabuti dyan. Either response is not good for the wife. If a husband becomes more obstinate, he can become abusive. Yan. Pagka tumigas na ang kalooban niyan, magiging abusive yan. Pagka hindi mo na napatigil sa pag-inom yan, iinom na lang ng iinom yan. Pagka hindi mo na matigil sa pagsusugal yan, susugal na ng susugal yan. Pagka hindi mo na matigil sa anumang bisyo yan, hindi natitigil sa anumang bisyo yan, sige na yan. Magiging abusive na yan. At wala ka ng control dyan. Kahit na anong gawin mo. Only God can control that. This creates distance in the relationship. Diyan maglilikha ng paghihiwalay ng mag-asawa. Huwag naman sana. Kumisan kasi nangyayari, tinotolerate ng asawa mo ba yung bisyo ng lalaki. Kaya, sige, pa-birthday lang naman yan. Birthday, sige, minum ka, birthday lang, hindi gano'n. Tapos, kinabukasan, meron na naman birthday. Tapos, kinabukasan, birthday. Meron na naman birthday. Alam niyo, sa Pilipinas lang niyo makikita ang isang tao walang trabaho pero araw-araw lasing. Doon ka lang makakakita ng walang trabaho pero araw-araw lasing. Yung kapitbahay namin doon sa probinsya noon kahit na ang ulam nung mga
anak niya magdidildil lang sa asin, okay lang sa kanya, pero masarap ang pulutan ng kanyang mga kainuman. Hindi maintindihan. Pero yun ay mga inuutak lang. Ay, buhay. And gentle, attractive attitude, attractive behavior involves a gentle and quiet spirit. By gentle is the word sometimes translated as meek. It doesn't mean weakness, but rather strength under submission or control. So it refers to a wife who is not selfishly assertive, but rather who yields her rights without yielding her strength of character. Ibig sabihin, nandun pa rin ang kanyang pusyo, nandun pa rin ang kanyang kalooban. Sige na, okay lang yan. Pero under control pa rin yung kanyang emotion. Under control pa rin yung kanyang character. And quiet does not mean mute o hindi yung pipi, but rather tranquil, payapa, or calm, not combative, hindi palaban. Di ba? Meron mga asawang palaban eh. Ibig sabihin, bagyan galit lang yan, lumilipad na kagad yung mga plato. Lumilipad na kagad yung mga kutsara. Ganyan. A quiet woman exudes confidence in her role and giftedness. She is not out to prove anything because she is secure in who she is in the Lord. She may be quiet and yet be articulate and persuasive in presenting her point of view. Quiet nga siya, pero meron siyang kaya niya ipaliwanag ang kanyang sarili. And the word spirit hints that these qualities are broad enough to allow room for personal differences. Yeah. Lapit na tayo matapos. Pampito na. Doing what is right. Alam nyo, may pang-anim pa lang pala yun. Doing what is right. You have become Sarah's children if you do what is right. You become Sarah's children if you do what is right. Ika nga, God wants us to be prepared to respond to wrongs against us by doing what is right. Kinakailangan maging handa tayo, sabi ng Panginoon, upang kung dumating man na tayo minali, ay alam natin ang ating gagawin at ang gagawin natin ay yung mabuti lamang. Kung if your husband yell at you and you yell back, it escalates the conflict. Pagka sinigawan ka ng asawa mo, ano gagawin mo? Tahimik. Sinigawan mo rin. Magsigawan na kayong dalawa. Iiyak. He will yell louder. Then you yell louder yet. If things get out of hand, he may lose control and say all sorts of nasty things that he wouldn't say when he's more rational, or he may even hit you. Yan. Ibig sabihin ng mga kapatid, pagka sinigawan ka, sigawan mo rin. Hindi tama yan. Pagka nagsigawan, lahat ng mga hindi magandang mga salita ay lalabas sa inyong mga bibig. Tapos mag-ano pa kayo, magsisisihan pa kayo, bakit ikaw pa na pang-asawa ko? Ang dami-dami naman nang liligaw sa akin na pagkatapos ikaw pa na pang-asawa ko.
Tapos ay nagsusumbatan pa kayo, hindi dahil sa akin, hindi dahil gano'n, bla 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 bla. Eh lahat ng mga nasty words ay lalabas pagka nangyari yung kagalitan na yun. If you are not doing the right thing. Kaya nga, attractive behavior is doing the right thing. Kaya kung ikaw ay sinigawan, ang sabi, but if he yells at you and you calmly respond, I can understand why you are upset. What can I do to help? Naiintindihan ko kung bakit ka nagagalit o bakit masama ang iyong loob. Ano ang dapat mong gawin para makatulong? Di ba? You've just escalated the quarrel. Alam niyo kasi, it takes two to tango. Ika nga, pagka yung tango, hindi pwedeng sayawan ng isang tao lang yan. Kinakailangan may kapartner yun. Kasi pag step mo ng kanan, yung mate mo ay i-step din ng kaliwa. Kaya magkaaway talaga yung tango eh. Pagka nag-step ng kanan, yung isa kaliwa ang i-step naman ng isa. Kaya it takes two to tango. Ngayon, kung meron kang kagalit, at yung kagalit mo naman ay ayaw makipagkagalit, eh hindi kayo magkakagalit. Hindi kayo magkakagalit. Sapagkat, sino makakagalit mo? Kung ayaw mo makipagkagalit sa yung kagalit mo. Di ba? Kaya nga, ang tanong doon, how can a man fight with that kind of response? Ayaw naman makipagkagalit eh. Sino ang gusto mo pagkagalit? O gusto niyo away? Madali makipag-away kaysa sa madali para sa tao ang magalit kaysa maging kalmado. Bilang mga Kristiyano, dapat makita sa atin yan, we are doing the right thing. Kasi yan ang nakaka-attract na behavior sa bawat isa sa atin. And lastly, sabi, do not let your adornment be merely outward, arranging the hair, wearing gold, or putting on a fine apparel. Rather, let it be the hidden person of the heart with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit which is very precious in the sight of God. Alam niyo, sinasabi dito, sinasabi, hindi naman tayo pinagbabawalan. Hindi naman kayo pinagbabawalan na huwag na kayo magtirintas ng buhok niyo. Hindi, wala nang masamahan yung pagtirintas ng buhok. O mag-ayos o magpa-blank kayo ng buhok niyo. Wala namang masama dyan. O kaya magsuot kayo ng mga mamahaling hikaw o necklace. Kaya wala namang masama dyan. So long as yan ay hindi binutang. Dahil na. O tapos, hahabulin kayo ng maniningit. O kaya magsuot ng, hindi naman kayo binabawalan na magsuot ng mamahalin. Dahil kung kaya nyo, okay. O, kung kaya nyo bumili ng signature kayo, bahala kayo. Signature. Gusto nyo yung signature ko, signature ko. Kahit okay lang. Ibig sabihin nun, hindi yung dadaanin sa ganung paraan upang makita lang kayo na maganda. Ang kinakailangan dito makita ay magandang kalooban. Maganda nga panlabas mo, ay hindi naman maganda ang iyong kalooban. Ano yan? Di ba? Kaya nga ba sabi, an emphasis on the inner person over outward appearance. Emphasis. Attractive behavior involves an emphasis on the inner person over outward appearance. Peter's point is that the emphasis should be attractive character qualities which
are imperishable, not on elaborate outward attractiveness, which necessarily fades with ages. Inner beauty is attractive even to a godless husband, and it enhances a woman's outward appearance. Ibig sabihin nun, alam nyo, yung mga suotan natin, kung ano yung palamuti na yan, yan ay kukupas. Yung kagandahan ng mukha natin, kagandahan ng ating mga pangatawan, lilipas din yan. Pero ang hindi lilipas ay yung magandang kaugalian. It goes beyond the ages. Outer beauty fades, but inner beauty grows stronger over time. Over time. Ibig sabihin, kahit na tumanda na kayo, maganda at gwapo pa rin kayo sa paningin ng bawat isa. Amen? Kahit maputi na ang buhok mo. Kahit nalulugo ka na lang, ikaw pa rin ang love ko. Yan. Okay. Meron kasi there was a young officer who was blinded during the war. Met and later married one of the nurses who took care of him in the hospital. One day he overheard someone says, it was lucky for him, it was lucky for her that he was blind, because no one who could see, would marry such a homely woman. Ibig sabihin nun, kung hindi siya nagbulag, hindi niya mapapangasawa yung babae na yun. Sapagkat wala naman siyang katangian. Nadinig yun nung officer na yun, na nagsabi niya na, I overheard what you said, and I thank God from the depth of my heart for blindness of eyes that might have kept me from seeing the marvelous work of the soul of this woman, who is my wife. She is the most noble character I have ever known. If the conformation of her feature is such that it might have masked her inward beauty to my soul, then I am the great gainer by having lost my sight. Ibig sabihin nun, mga kapatid, kahit na nawala yung kanyang paningin, natagpuan naman niya ang kanyang true love dahil sa kagandahang loob ng kanyang napangasawa. Amen? Kaya nga, Peter's point is that a Christian wife should live with an unbelieving husband so that he is attracted to Christ by her beautiful behavior. And what Peter is saying here, that a Christian's wife's behavior should be so beautiful that it attracts her difficult, disobedient husband to her Savior. That should be your overall goal in all your dealings with your husband. Yan ang overall dealings mo sa iyong asawang lalaki, na ma-win mo sila, ma-attract mo sila kay Kristo. Madala mo sila sa buhay na walang hanggan. Alam nyo kasi, ito yung ayaw ba nyo makasama ang inyong asawa sa buhay na walang hanggan? Ano sumasagot? Ayaw ba nyo makasama ang inyong mga asawa sa buhay na walang hanggan? Gusto. Siyempre gusto nyo. Anong dapat gawin? Ibig sabihin, umuwi ka, maging nagger ka doon sa asawa mo.
Ibig sabihin, ipakita mo yung Christ-likeness mo sa iyong asawa upang maakay mo sila at maakit mo sila kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong ng kanyang buhay. Eh, so, wala namang ibang paraan. Kahit na pabindisyonan mo pa yan, kahit pagdasal mo pa yan, hindi mo makakasama yan sa buhay na ulangan maliban sa tanggapin niya si Jesus as His Lord and Savior. Walang ibang paraan. Walang ibang paraan. Kundi yun lamang. Kasi nangyayari, parang ayaw natin makasama yung asawa natin sa buhay na walang hanggan. Yan ang number one responsibility natin bilang mga Kristiyano, na maakay natin yung ating pinakamalapit sa ating buhay kay Kristo. Yung pinakamalapit, sino ang pinakamalapit sa iyong buhay? Yung asawa mo, siyempre. Kasi yun ang pinakasalan mo. Yun ang sinabihan mo na magsasama tayo sa hirap at ginhawa. Yun ang Kaya nga ba sabi, even if your husband is a believer, take a look at your behavior in this spiritual mirror, in this spiritual mirror, and ask, is it attractive? Attractive ba ang buhay ko sa aking asawa? Attractive ba? Attractive ba? At ang huling katanungan na ito, does it make my husband want to follow my Lord Jesus Christ? Gusto ba ng aking asawa na sumunod sa aking Panginoon na si Jesucristo dahil nakita niya ang aking mabuting pag-uugali? O lalo pang umaayaw dahil hindi makita ang iyong mabuting ugali? Meron ba? Ikaw ang makapagsasagot niya. At sana nga makita ng inyong mga asawa ang mabuting ugali, mabuting asal na dala ng ating Panginoong Jesucristo sa inyong buhay upang mangyari nga na makasama rin yung inyong asawa sa buhay na walang hanggan. Amen. 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 Glory to God. Ayaw na nalangin. Lord, salamat po sa